Fire Prevention Month nunya na Marso. Sinabi man ni Di Baguio na sindaan nagkondusir naman in fire inspection sa mga establishmento asin mga boarding houses. Bago po sila mag-renew ka sa inang business permit, nagkakanda po kita inspection. Dito po, easy, baka dyan, nagdugang sila sa indang occupant, mula kabali sa electrical load. Makikita ang naging problema. Ang naging problema tango yan, ma'am, ito mga undeclared boarding houses, naharani sa mga universidad. Sa mga daiman deklaradong boarding houses, igwang mga paagi tanganing ma-monitor ini. Actually, ma'am, nagkaigwa kitang barangay ugnayan. So, duman po, nakikiulay kita sa mga barangay official na kung may nailing po sindang boarding house na bako siya declared, ipaisi sa to yung opisina para mabisita ta po. Hindi mataon ta silang tamang paagi kung anong gigibulin ta. May pangapunan man ang fire marshal sa mga namamanuaan at tanganing maiwasan ang kasulo. Inot sa gabos, siyempre, sa to yung pangapunan, sa to yung mga kaimanwa, isa piga po ditong octopus connection, paggagamit ka mga substandard, mga kuryente. Tapos bago kita maghalis sa to yung harong, dapat ianpag sa to yung mga appliances. Pangapat, dahil kita mag-stock mga highly flammable materials and liquid. Tapos dapat isita ang telepono sa to yung istasyon. Sigun pa kini Baguio, ang mga fire-prone barangay iyon Peña Francia, Triangulo, Abelia, Santa Cruz, Igualdad, Sabang, asin Mabolo. Ang rason kay ini iyuman na congested naman ang area, burukutan ang mga harong, gibo man sa mga light material sa ang mga kaharungan, saradit ang mga agihan, asin nasasakitan ang fire truck na makalaog. Para sa Anagangonia News, Myra Revilla. Trabaho asin protective equipment itinao sa mga disadvantaged workers. Luwat na naman binuksan asin nagtaonin oportunidad sa halos 140 skilled workers kan syudad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Inasarong regular na emergency employment program Canaga City Public Employment Service Office katuwang ang Department of Labor and Employment. Tamang inyo sa pagkikipagtabangan ta sa Department of Labor and Employment. Kumbaga ang fund kay ninyo is halit sa Department of Labor and Employment na pinag-access kan lokal na gobyerno kan Ciudad Nilaga sa paagikan na Metro Naga Public Employment Service Office. Atupad program po is regular program kan Department of Labor and Employment. And that's why from that, ang butuya pong opisina ang Metro Naga Public Employment Service Office, bali nakalukar na pakitanin na awad-awad na budget para sa mga emergency employment program. Para at least pag ang syudad, kumbaga, let's say for example, arbe ito nakakang taon na inagihan kita kan makulang kay Pagblenda, na kung sahin kay kontang i-restore ang city na kalinigan, sinagkapurto ng mga kable, kay punta si kuryente na may restore tulad sa din 2 weeks. So sige nibot tabaga last year pinag-implement sa emergency employment kung sahin nagkuha kitang different skilled nagenyos na nakatuwang ta. Sa Lunes, 140 ng mga benepisyaryo ang nakaresibi ng mga personal protective equipment na magagamit ninda sa indang pagtrabaho na pinanginota ninda Alcalde John Bongat asin Vice Alcalde Nelson Legacion. Nagkaigwaman in Orientation on Occupational Safety and Health na pinanginotan ni Mr. Carlos Onding ka Department of Labor and Employment Office o DOLE. Para sa Anagangonia News, John Reese. Sa Kuyang Beach para sa satuyang salo. Iman sa kapalinigan ang Naga River para pag-abot ng aldaw, maging kaakit-akit ini. Saka maulat ang turismo sa Naga. Sana maging malinis, tanganing ang mga parasira, ang madakot sindang malinis ang sira. Sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa sanog na ini. Nako sa in, iyo ang nagtataon ng paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika, ano ang wish mo para sa sanog? Marikas na legislasyon asin silag na pag-gubernar, inian sa tong pinapaurog sa sanggunian.
Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutugod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon niya to ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website, sp.naga.gov.ph, asin ubang Facebook page, www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suwestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos na pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marahay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwaning graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takong gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Sa tuyang pag-ulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyon pang kauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa Kandambang Naginip ang Naga Ngunyan. Naga Ngunyan kada Sabado alas 10:30 min pagkaaga, kaiba si Dakakamping Alan Biondaga asin Kakamping Nick Motos ang Naga Ngunyan. Dito po mga tugang welcome sa programa Naga Ngunyan, ang programa kang lambang na ganyo sa maugmang lugar. Hindi po sa inyong lingkod Kakamping Alan Riondanga. Ano po kang sabi tayo, mga kaibahan na po ngunyan mga tugang, sa tuya pong konsuhal na namamay po kan komitiba kan makabaihan, digdi po sa tuya pong sangguniang paglungsod, konsuhalan ni Asis, asin po ang pamayo ka Naga City Council for Women, may pong iba kundi si Kagawad Minute Bulyosa. Alagad po mga po, antas mo kayo, no? Antas mo sa tuyon na ulay-ulay, marunod po duman sa women's rights, marunod po sa Naga City Women's Week Celebration, asin po sa mga derechos ka mga babaihan. Mawata lang pong i-anunsyo sa March 16 na mga tugang, Marso 16, mga po una po ang Mayor's Cup, basketball tournament na papadrinuhan po ang gobyerno lokal kansyon ng Naga sa pagi po ng Naga City Sports Office. Katuwang po ang Lingkod Barangay Office, ang Naga Sports Cares, as in Naga City Basketball League. Ang kawat mga tugang sa Lunes, Marso 16, ang first game mga tugang UNC versus Barangay Lerma. 5:30 in the afternoon. Ang sunod po kayan, Ateneo de Naga University versus Barangay Triangulo. Alas 7 po ng pagkabanggang kawat. Asin po Naga College Foundation versus Kamaligan. Pag alas 8 po inidyo ng pagkabanggi, ang kawat mga tugang gibuhon sa Jesse Lamberbrado Coliseum. March 16 na matugan, Mayor's Cup, Basketball Championship na pinapadrinuhan po kan City Government of Naga sa bagay po kan Naga City Sports Office. Kaya sa tuloy po mga basketball enthusiasts,
magdalan po kita, as in, ang dayugan, ang sa tuwa pong Mayor's Cup tournament dyan po sa may Jesse M. Robredo Coliseum. Kaya maray na aga Kakamping Bears, as in sa lingkod barangay office, napanaramayan mo ni Mr. Roel Barrios. Ang katunayan, mga tugang, kaya ko nasisibot, kaulay ko si Bar sa sa PM, digi sa Facebook, Bars, may pagkaga, and good luck, sa ikibunin dong, basketball tournament. Ang mga participating teams mga tugang, NCF Tigers, UNC Greyhound, Alumni Section, Ateneo Dinaga, Alumni League Selection, LGU Kamaligan, St. Joseph School Alumni All-Stars, Barangay Lerma Senior Selection, asin po ang Triangulo Basketball Selection. Ino po mga tugang, komponente ng mga professionals, mga collegiate and commercial players. Ngunit pong taon sa ikalimang taon, the Mayor's Cup Reinforced Conference, March 16 to April 16. Kaya, good luck sa mga players and good luck sa Naga City Sports Office. Pero mga tugang, bigyan na po kita sa uray-uray niya to, manunod po sa Women's Month Celebration, aram tumagbanan yan, Marsoan na bulan ka mga babaihan, bulan kan mga ilaw kan sa tuya pang mga harong, ang ilaw ng tahanan, kailang sabi nga ni Kansugma, bako na sa nasindang ilaw, puste, bubong, ang sa tuya pang mga kababaihan, ang sa tuya mga ina, mga tuwang na babae, mga aking babae, mga auntie, mga lola, So, para po sa tuyong urulay-ulay, mga ibang po, mga tugang, Ma'am Nene Diasis and Kagawad Medit Baldosa. Kagawad Nene and Kagawad Medit, good morning po and welcome sa programang Anmayo Ninyan. Maray na aga sa imo Allen, sa mga nagdadalan na nagdagdangog nunya na aga, maray na aga po. Maray na aga mo, may Ricante Allen, member siyempre sa Satay Ricante sa buong Ciudad ng Nueva. Maray na aga po. Thank you, Kagawad, and thank you, Councilor Nene, sa pagtapos ito ng opportunity na magkaulay-ulay, manunod po dagi sa mga aktibidades, na pinagibo po kan opisina kang, especially ni Kagawad Nene Diasis and kang Naga City Council for Women, asin po kan Bantay Pamilya Incorporated, na ngunyan mga tugang, pinagkukonsiderar na bilang local learning hub, ang siyudad ng Naga, ninhuli po sa mga programang pangkababaihan, programang pangkababaihan, and sarap na po sa pag-certify na local learning program or hub, iyo po ang Grow Negosyo, asin po ang Bantay Pamilya Program kan Ciudad ng Naga. Kawad mo ni po, detalye, ano po kita pinagdeklara kang PCW, Philippine Commission for Women, ano po ang importansya, ano ang maidadara kaini sa Ciudad ng Naga kung kita saro ng learning hub kang PCW? Sa pagpili sa tuya, actually nagkaigwan ng evaluation kay itong November. Saro kita sa pigpili, garo 11 o 14 ito na pinagpilian. Tapos napadumang kita sa shortlist na garo 5 na lang. So saro kita sa mga nahiling ninda na marhay ang programa sa Gender and Development. Saro nga ni ang Naga City Bantay Pamilya na kung ang garo exemplary duman sa programa is because nahiling nindang community-based approach. Kung baga, ang gustong sabihin, bako lang ang lokal na gobyerno ang naghihiro, bako lang ang mga barangay officials, kundi asin abang partner, pero itong tao mismo ang naghihiro para magtarabangan, para maanuhan baga, mapundo o magkaigwaning kasimbaga ng mga karahasan sa laog kang pamilya. So, kumbaga, bako lang iniyong sa kababaihan, kundi ang nagbebenepisyo ka iniyo ang entire family. So, yun sinahiling ninda na pinakamagayon na programa pag-approach kang domestic violence. Ano ang marhay na may dadara ka iniyo? Bilang local learning hub, saro po kita sa i-recommend kang Philippine Commission on Women na bisitahon kang mga ibang local government unit, ibang mga NGO, bibisitahon kita para po makakuha ng
kadagdagan kaaraman asin pero garo magiging sample na ninda na pwede nindang arugon. So may madirigdi po sa tong mga bisita, asin sinda po mismo ang kumbaga hihilingon ninda ano man daw nga yata naging local learning hub ang Bantay Pamilya, ang Grow Negosyo. So kadakoy pong madirigdi sa to. Kita mismo ang i-recommend na po kang Philippine Commission on Women kasugma nga ni kasubanggi pag-uurulay mi nahiling paninda si ibang kung iisipon daa kita ang may pinakadakol na programa na marhay na pwedeng arugon kang iba. Ang sabi po nga ni kang Saro Duman, si Janet, asin mismo si Commissioner Papa, kinuanin dagabos si satuyang mga criteria sa pagigibutan ning mga contest. Kinuanin da na i-compare ninda duman sa iba na nagpapa-contest man kang Bausides, maugmang na ganya, itong mga marhay na programa sa kababaihan. Hihilingon ninda and then garo bako manaarugon kaya mapuasin da duman na iyo na to si isasuggest ninda sa ibang mga LGU na kung pwedeng arugon. So yan ang benepisyo, saro sa benepisyo, bako lang si onrang na kuha, kundi dakol kitang mga bisita. Kung magdakol ang madigdi sa to, mabibenepisyohan ng mga business establishment mairestariya ng mga perang aldaw, asin mas lalong mabibisto sa tong syudad. Yan. Didi kita Ma'am Medit, sa NCCW, kansud naunang bita na kung sa ibang ngayang lugar, igwa lang yung God focal point person. Pag sinabi ta mga itong na God, gusto mo sabihin gender and development garo focal officer na siya sana ang taga-hiling kung nasusunod baga kang LGU o kang opisina, ito mga pulisiya manungod po sa pagkakapantay-pantay kan babae sa lalaki. Ngayon kaya mga tugang, bako na ito bagang ngaya women empowerment na garo ngaya na masalangkaw sa lalaki. Bako po yung mga tugang ang direksyon kang women empowerment. Women empowerment gearing towards sa pagkapantay, equality kan kaya ni gender and development, gender equality kumbaga. Ngunyan po kagawad sa tuya sa Naga, bako sa tong God focal point, sa to konseho ang naglalakaw, NCCW, Naga City Council for Women. Paano po naglalaog ang NCCW duman sa paggibo ng pulisiya regarding sa gender and development digi sa tuya sa lalo na sa City Hall na kadaklan pati po ba ka mga empleyado niya to kababaihan and kadaklan kan mga programa niya to is kumbaga are really naka-angkla and nakatutok duman sa mga kababaihan. Sige, Kakamping Allen, ang aramta po na ang Naga City Council for Women, siya talaga itong nagtatauning kuyan duman sa Gender and Development Program kang buong syudad. And ito po, ang ginigibuta sa NCCW, pag nagko-convince si board, nagigibo kita ni mga polisiya regarding sa God. And kita ito nagigibong God plan kang syudad. And kinuko ata itong mga kada department baga igwang gender and development plan din kasi mga God plan. At kinuko ata ito, ginagather ta ito, and ito ginagahiling ta kung ano sa mga programa kang bawat departamento on God. And pinaghihiling ta kung tama ba or na-address ba sinasabi tang gender equality or nagiging gender responsive ba ang bawat departamento sa syudad ng Naga. Yan. As in barangay po, sa barangay. Sa barangay po, ugwa kitang mandatory po baga ang 5% kang God sa gabos na offices, sa gabos na departamento, sa gabos na barangays. And sa barangays po pinagtatawan tayo ng mga training sa seminars kung paano i-address si gender responsiveness kang bawat barangay. Okay. Ito pong paano po ngunyan so NCCW
Ngayon mo baga, ang Naga may NCCW, ano? Pag sa national, igong PCW, ano? Philippine Commission on Women. Paano ta po itong, kumbaga, nagkukonekta itong polisiya kang national government, padigdi po sa satuyang, ano ni, padigdi po, paano nag-i-intervene ang NCCW to ensure na itong PCW policies man will be implemented or localized pag-apot po digi sa Naga City, ano, lalo na po digi sa programs nato sa LGU. Okay. Sige. Ito kaya mga programa, actually, inako kang PCW kaso kang last night, na ang NCCW, bako lang talaga si mandate kang Philippine Commission on Women. Kundi nag-go beyond siya eh. Sabi ninda nga ni, dahil pa naiisip kang PCW, pero pigi-implementa na digdiyo sa NCCW. Ito si Saro sa, na ugmaman nga ni kami ni Bedet, kasubangge, yung kaibanan ni Pasinda, garo sabi nila talagang yaon na sa indog digdi. Gabos na programa pag-abot sa gender equality, gender development. Kumbaga naisip na kang Naga. Naisip na kang Naga as ini-implement. Sabi mi nga ni, ang sabi mi is, mas pinapakaray mi pangani nga ako. Although, pipapalo mi ko ano man ang mandate kang national government, kundi kita digdi sa Naga, we go beyond pa eh. Kumbaga, may mga innovation kita na nahihiling palangon yan kang national. Kung baga, sabi ninda, talagang dapat na pangarugan ka mo. So, doon po kita ngunyan na mga tugang, kansud na po kaya, pinagibo na itong closing ceremony, ano, and awarding rights kan, sa tuya po bagang mga, sabi ko nga ni, makulol, matrayon po, kailang medyo ba talaga sa itong okasyon. Kung baga ito kayo mga tugang, ano, siksik na siksik, sa itong okasyon kan suudma na doon po pinagbisto si mga matitibay na mga babaeng na ganyan, no? Maugmang na ganyan awardees. Bausi, ano? Si Bausi niya ito. Best Bausi Desk or Violence Against Women's Desk. And their children, Desk Palan. And ito mga dakol na paralegal. Ano? Ang sa tuya pong sabi nyo nga ni sa Banggi, ay bako niya ko ning awarding and closing. Graduation ini. Ano? Actually, iyo. Nagpigay po mina, sa laro lang. Kung po ito, ano, dakulon po kitang bagong paralegals ko niyan. Nakakago po yan mga tugang, because sasabihin ko yan, dakul ang maserbi na magtabang sa komunidad, especially duman sa pag-intervene, duman sa mga problema sa loob ng pamilya. Ano? Pamilya, yes. Legally and morally. Ano, bako lang kaya mga tugang terming sa kultura po baka mga Pilipino, bako man lang talagang moral and ang bako man lang terming legal, ano, pwede mo may kaipuan na moral push, kumbaga, to reintegrate itong pamilya sa iba-ibang paagi. And mga katabang naman si paralegal. At sa mga tugang, kwenten, sa po, pero ngunyan siguro, kagawad nene, Ma'am Medit, para mabisto, ano, kasi ito yung mga parahinan nyo, kasi mga paradalan, isay po ang mga bago niya ngunyan na mga maugmang na ganyan awardees. And paano sinda napili? Ano? Okay po. Okay. Sa tuya po nga ngunyan na 2015, ang sa tuyang mga maugmang na ganyan, ini itong mga sinasabing mga babae, outstanding na mga babae sa siyudad ng Naga na pinag-nominate kanya-kanyang barangay. Ano po? And ngunyan pong taon, igwa kitang nominees na 7. And out of the 7 nominees, pinag-screen tayan, nag-log po na duman si 5, tapos sa from 5, nag-abot duman sa 3. Kung sa inyo na to sa tayang pinili. Ngunyan po, pinagtawan taning onra sa tayang mga maumang na ganyan. Si Ma'am, si Purita Reloso from Barangay Carolina. And si Corazon Milano from Balatas. And si sa maugmang na ganya, si title holder kang maugmang na ganya, si Vicenta Hernandez from Del Rosario. Ini po, masusi ang pagpili kang sa tuyang mga maugmang na ganya. Dahil bako lang sinasabi nga iningaya maray na babae. Dahil ilang araw kayan, pero hinihiling ta sa iyang mga kakayahan,
si contribution niya sa komunidad, ano po. And paano niya namamanage sa iyang pamilya despite na agwa siyang mga dakol na aktibidades, dakol na ginigibo bilang sarong ina o bilang sarong babae. And ini po, inihiling ta dapat ugwa siya ng sarong extraordinary na ginigibo. Halimbawa, igwang sarong maugmang na ganya, igwa po kaya dyan na volunteer, pero aside from being a volunteer, nagigibo pa siya ng sarong aktibidades outside duman sa iyang pagiging bilang volunteer o pagiging bilang sarong ina o sarong babae, o pa siyang ginigibo outside. Para makatabang, mai-contribute niya sa iyang mga kaaraman o sa iyang oras, sa iyang pag-ano duman sa luwas, sa iba. Ang iba, nagtutugdo ng mga aki na libre, nag-feeding, mga arot po kayan, na mga nagtatabang sa community without mayong remuneration, mayong si niya lang talaga, si oras na lang, si kakayahan niya lang, isa yung ipag-contribute. Yan. In particular po, alimbawa po ba kay Mrs. Hernandez? Apo. Ano sa iyang, sabi kayan, because siya ngunyan ang, sabi kayan po kayan, 2015 title holder, yes, maugmang na ganyan awardee. Ano po kumbaga sa profile, ano po si nagibo? Kumbaga nagibo ni Mrs. Hernandez na talagang naging, magabat na pinagbasehan kasi tuya pong committee, evaluators, sa pag-deklara po sa iya bilang this year's maugmang na ganyan awardee? Opo. Si Mrs. Hernandez po, sarong Lupan Candelario. Saro siyang PWD. Pero dain niya inaano sa iyang pagiging PWD, nagtatabang pag-iraray sa community, tinatabangan niya sa mga PWDs, maski siya nadidipisilan magparalakaw, kung ano ang kaipuhan na lakawon para sa kapwa niya, nilalakaw niya, tinatabangan niya gabos. Nagkakandak siya ng mga mga pagtugdo sa mga kapwa niya PWDs. Sa barangay, sa laog kang barangay, kung ano ang kaipuhan sa iya, kaipuhan siya duman sa sarong aktibidad kan sarong barangay, voluntaryo siyang nagtatabang. Ang nahiling kaya kang mga judges kay Mrs. Hernandez, despite the fact na talagang half up her body, pero paano na talagang ginuguyod na lang niya kuminsan ang hawak niya. Kahit ito aktibo siya sa Girl Scout, siya kaya ito si executive officer. Kang nagkaigo siya ng dain niya garo kumbaga, dain niya pigintindis kung kapansanan niya dain niya alintana. Kumbaga, nagpinahiling niya na maray siyang ehemplo na nagpirit talaga siya na siguro through therapy, pero kung isipin mo nga kung sarong babae ka na may igwa ka ng kakundian, tapos dai ka ng gayo ang iba kayan ma-stay na sana sa harong pero siya, despite the fact na araw ka ito, naging active siya sa barangay bilang volunteer nga sa Lupon. Tapos gabos na mga seminars, permi siyang present. Pag may mga training na madangog siya, permi siyang nag-a-attender. And itong naaaraman niya, siya mismo nagkakaigpigi-echo niya, pig-share niya. Bako sa pig-share niya, si oras niya na dapat nga magpa-relax-relax na lang siya, anuhan man siya. Pero siya talaga mahihiling mo siya. Kuminsan daog niya pa nga si ibang mayo bagang kakundian, kung baga mahiling mo siya, permi siya talagang aktibong nagpa-participate, aktibo siyang, ito bagang itinataon niya itinataon niya sa iyang udok sa buot na pagtabang sa iyang komunidad. Gero, kasi kabilugan. Kabilugan kang kapag niya, na kita kayang mga kababaihan, ang mga kababaihan kaya, miski pa anong kakundian mo, miski ano pang mga diferensya, mag-personal life mo man yan, o mag-physical mo yan, na-rise ka above kung gabos na ito. Kaya garo ito nahiling sa iya sa mga despite the challenges na kadako na nagtindo siya, as in naging ehemplo siya kang mga PWU. Very active kaya siya.
kung aanuhon mo talaga. So, yung garo to sinahiling kay itong, actually, bako man kami ang nag-judge, dahil kami nakiaram, miski sa selection process, igba po kita ng mga judges. Search committee. May search committee, May judges. May judges. Dahil kami nakiaram ni Bidet. Gabos na contest, dahil kami po nakiaram. Miski si Bidet ang president, ako ang chair. Pag nag-uulay sinda, nagdadangog lang kami, nagsishare kami kumisal kung ano, pero never niming nakiaram duman kung ano pa man po si mga resulta kang sa indang. Dahil nga ni Aram, actually kasubang bilang na Subanggilang po. kasubang bilang na araman na iyo pala to si mga winners. Kaya congratulations po duman sa mga maugmang na ganya awardees, ano? Sarili pa ang pulod ka mong inspirasyon sa iba They deserve the title. Inspirasyon sa iba pa mga kababaihan na dai porket babae, dai porket may kakundian, mapundo na sa paglaban sa angat kan buhay. Yan. And importante na i-share niya sa iyang nakaka-contribute sa community. Yan. Doon po kita mga tugang sa BAUSI, Violence Against Women and Their Children Desk. Ngayong taon kagawad Medit, kagawad Nene, isay po ang mga winners niya to. Ngunyan pong taon, bali ini po kaya second year ka ng ginigibo. And ngunyan pong taon, si mga nanggana, si Barangay Concepcion Grande, pangduwang na po niyo, na nanggana, na first place. And si Barangay Santa Cruz, pangduwang na din niya, second year na din niya na nasa second place. And ngunyan po si Barangay Sabang, talaga nag-effort, na makalaog sa araw kaning contest, makalaog siya duman sa winners. Pero halos gabos man po nag-effort. Halos gabos na po, sa 27 barangays nag-effort. Bako pa duman sa pagja-judge, bako lang sa pagja-judge, ang ginibo ka ito pong nag-validate sa kung naghiling. Kung ipighiling ninda, may mga recommendations sinda. May mga nahiling po sindang ibang barangay na garo daing gayo aktibo ang BAUSI Desk. As in, pig-recommend ninda, tanganin po ang namamayo kang bilang chair, ka itong, kang mga judges, is si DILG City Director. Si BP. Si BP. Si Ma'am Virginia Pascual. Yes. So, kaya ito, at least, kang nahiling ninda itong mga pwedeng ni DILG City Director si mga barangay o taday ka mo nagpa-follow na dapat igwa kitang ordinansa na dapat establish ang mga BAUSI Desk sa mga barangay, mayo ka mo. So ito, may mga recommendation bukod duman sa pagja-judge ninda, nag-recommend pa sinda kung ano ang pwede pang gibuhon sa mga masunod na mga maski mayong contest. Kung ano si kakulangan, si kamarayan. Ito po si kagayunan kang mga judges tangon yan. Kaya medyo maray-maray ngunyan si talagang masusi pong inaradalan si kang mga sa tuyang mga evaluators sa mga judge. Yan. Sa magbabalik na po mga tugang, pag-ulayan na po, ano ang importansya kang BAUSI Desk? Ano ang gibo kanis sa mga barangay niya to? Yan po, sa magbabalik niya to, mga tugang sa programang ang nagangan yan. Paurog sa Sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan Sangguniang Panglungsod. Nagtutugod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Wala nun yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga impormasyon man sa satong website, sp.naga.gov.ph, asin ubang Facebook page, www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suwestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos sa pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyan pundasyon sa tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Council
Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan sa mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igo kitang educare, maminataong dekalidad na preparasyon, asin marahay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya, asin sekundarya, ang satong queen, asin sanggawadan program, nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pangtustos sa pagpapa-eskwela. Magtutubod man kami na dapat kada pamilya iguaning graduado sa kolehiyo. Kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga ngayong pang-tuition pero marahay na mga kahubilan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta prosigidong nakatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Kung gabos nakapag-adal, ang katiusan na lalabanan, asin ang progreso sa itong makakampan. Sa tuyang pagtulayan, ang mga proyekto pang syudad sa tuyang tukaran, ang mga impormasyon pang kauswagan sa mas pinahiwas asin. Programa Kambang-Bang Nagingin ang Dagang Munyan. Kada Sabado alas 10:30 pagkaaga, kaiba si Dakakamping Allen Rondaga asing Kakamping Dick Locos. Ang Dagang Munyan. Balik mga itong ano, balik po din sa programa namin yan. Pinagulayan po niya ito, kababaihan, ano, tama may pensyon ba ng women's month, ano, ining wana ikaw na. Kailan pa, kundi ngayon na, sino pa kundi ikaw na. Yan ang tema niya mga pugano kasi yung Women's Month celebration, digdi sa ginigibo niya itong National Women's Month celebration. Doon po kita sa Bausi Girare, ano po ang trabaho kang Bausi Desk sa satuya po mga barangay? Ang sarang barangay po, kaipuhan igwang Bausi Desk. And kaipuhan na ugwa ang sarang barangay ng Bausi Desk. Tama po, igwa kitang mga abused women and children, ano po, sa barangay. So, ang Bausi Desk po, Bausi Women and Children's Help Desk, ini itong proper venue sa barangay na pwedeng dumanang ka sa tuyang mga abused women o kaya sa mga aki, ano po, dulukan. And digdi sila naghahagad ng tabang or asistensya kan sa inang problema. So, iga po kitang Bausi Desk Officer sa bawat barangay. Usually, ang nagtutukaw dyan, si Committee Chair on Women, ang nagtutukaw na bilang Bausi Desk Officer. And ito po sa itong mga paralegal trainees na train kang Bantay Familia, sino po itong katabang kang Bausi Desk sa pag-address o pag-handle kang mga kaso sa barangay on Bausi. So, sino po sa tuyang mag-assist o magtabang, ano po, kung saan pwedeng i-refer ang sarong victim survivor, ano po. So, kung kaipuhan yan darahon sa CSWDO o ibahan sa PNP, kung ning medical legal, ano po. So, kaipuhan na iniibahan yan ka sa tuyang Bausi officer, Bausi officer, or sa sayman na yaon dyan na nakatukaw sa Bausi kang barangay. And kabanan po sa tuyang mga paralegals kang barangay. Nahiling kaya ka ito, kami kaya sa Bantay Familia, nahiling mi ka ito na bakol ang nagdudulok sa Bantay Familia na kung minsan ibinabalik mi pa sa barangay na dapat mag-agi mo na sa barangay. So, saro ito sa katuyon, actually si
kang president si Congresswoman Lenny Robredo kang NCCW, ang nire-represent na kaito ang Bantay Pamilya. Nahiling niya kaito na kung gabos ng titipo na ang Bantay Pamilya volunteer sa mga nagmaman, sasaro-saro ang social worker. Pag nagsabay-sabay na yan, in 1 day's time, nagpa 5 to 10 clients. So, ang naanuhan kayo ito, na ano daw kung igwa man lang bagang mandate, national mandate, na dapat igwa talaga sa mga barangay. Ano daw ngaya kung talagang mag-assign na ning may bawsi desk talaga sa mga barangay, mag-assign din ng saro, tapos itong mga paralegal is from Bantay Pamilya na nag-training na nataaning training as in may kaaraman tungkol sa mga bawsi cases. Ang saro kaya sa Bantay Pamilya, kang saro kaya bago ka maging Bantay Pamilya volunteer, gabos yan, dapat may training. May paralegal training siya para aram niya kung ano si mga lays na nagka-cover kaya ni yung mga kasong arog kaya ni. Dapat tatauman siya, paano ang pag-interview, paano ang pag-counsel, as in pag-handle, as in igwa dapat gender sensitive siya. Ang gustong sabihin, dahil siya dapat pag may nagrani sa iyang babae na halimbawang may naging biktima ng pang-aabuso, dapat di siya maging judgmental o dapat gender sensitive siya in such a way na dapat makiki-empathize siya duman sa bakong sympathize kundi empathize ikaad niya sa diri niya duman sa biktima taano taarokan anong pinag-aagihan niya kung mayo kayang proper training which is kayto nag-experience min na yan pag nagdudulok kami sa mga pulis pero ang sinasabi lalo na siyempre igwa akong sarong case kayto na nagdulag si Aki na pinagtatangkaan siyang gahasaon ka sa iyang employer na ina-alien kumbaga foreigner. Tapos di nagdulag si teenager. Siyempre pag dulag nakapanturog, nakadalagan o dinara sa kuya ka itong tricycle nang ma'am igwa po ngayang nagsakay sa ko nahirak niya ako nagdadalagan po nakapanturog ay ikaman lang po dinara sa harok. Pagkatapos kang ay dinara sa kuya as in kay itong dinara dahil naman diretso kami sa pulis kay itong nagfa-file kami ay syempre garo tinaan ko man lang ng kay ma-report mo tulos pag dinan ni sa pulis ay kaya ka man pala ngayon maririp dahil nga man ngayon sulot mo so, syempre nakapanturog ka maturog kaya lang itong mga arog kaya na actuation bako yan ang sinasabi ming dahil siya gender sensitive. Oo, dapat hilingon niya mo na sa sitwasyon, taano-taargan. Kung hindi, dapat ka maging judgmental. Kaya nga nagdulok sa imo, may problema, tapos aarogon mo pa kayan. So, nahiling ni na dapat sa barangay, arog man kayan ang nag-handle. Sakod dapat sa barangay, pag may mga rape cases, dahil, sagod pag mga bawsi cases, dahil po yan nilulupon. Dahil yan pwedeng handle kang lupon, mayong mediation dyan, tagibo kang may batas na kita, may RA 9262 kita, na dahil yan dapat i-mediate, dahil dapat yan pag-areglohon sa laot. Oo, i-settle. Dahil po yan, criminal offense na bagayan. So, yan po si mga, kaya ang hinahiling mi is epektibo kung igwang sa kada barangay, igwa ng bawsi desk nang nag-handle, itong mag-undergo ng mga training. Okay. Doon po kita kagawad sa gender equality. Gender equality. May mga laws mo niyan, may mga bills mo niyan sa Kongreso, sa Senado, na approved na sa third reading. Ang sarap po dyan mga tugang, at least marina pong pag-andam-andaman na nita, hindi po ang epekto ka pong inapod na 2 wives. Yun na po na si epekto ka pong mga... Si Victor. Yun po ba, ganda naman si Victor ini po sa epekto. Actually, tibaad sa mga factors na nakatabang mag-mold kaning mga bill na ito mga telenovelang iyan because naging bukas sa pag-urulay kan Pilipino si manungod sa marital infidelity. Kumbaga yan po baga si kuya. May mga paghiro para ipantay itong ngayon po baga may concubinage, may adultery. Adultery mga tugang pag sa babae, pag ang babae miski mayong gayong basta mahiling lang na may kaibanan o kaya naglaog sa sarong
hotel o kaya may nakidate, pwede siyang Kasuhan ng adultery. ng adultery, mayong gayong Pwede po kung kamukasal. kung kamukasal. Inyong concubinage, kay puhan, madakop mo sa scandalous circumstances, miski nga ni may aki na sa luwas, dahil pa yan proof sa lalaki. So, garo may disparity kung In baga. other words, ito sa concubinage pa lang dapat, kung ako, dapat madakop ako in the act. Oo, in the act. Oo, miski ka pa may aki, pwedeng pwedeng nigaran mo. Ay, day ko man, makukulang aki, pero common knowledge na may aki siya sa, So, ay, kadakol kayang batas talaga, na ginibo pa ka ito, na dai pantay, dai garo unfair sa mga kababaihan. So, ang di kaya, mga tugan, garo ang adultery, garo mere suspicion, pwede ka ng kasuhan. Pero ang concubinage, dai, kay puhan, manakot. Pero ang kamaotan mo niyan, mga tugang, i-harmonize ang duwang lay, i-repeal iyan pareho. Pero po mga tugang, dahil i-repeal, nagkaroon ng adultery, ng concubinage. Pinagsaro lang. Pinagsaro mga tugang, pero ang penalty, pareho na. Ang apod na po, kung ko na pa sila, marital infidelity. Yan. Mayo na po yan, kung maglalaki o babae man ang makakomiter, bako ng araw ka itong dati. Kumbaga, basta marital infidelity, kung halimbawa, nagkaaki si lalaki sa luwas, basta na-prove mo na may aki siya sa luwas, o may kasaruan na siya, pwede mo nang kasuhan kang marital infidelity. Dapat may masusing garo investigasyon, magbabae as in maglalaki. So ko, yan haluimin na yan na talagang pigihinguhan na magkaigwaning arog na kaining batas. As in naugma po kami pag-inform sa muya ni sa tuya baga kasuugma ni Congresswoman Leni Robredo na naipa sa naka-third reading na. As in isasakat na yan. Pag na-approve na po yan, si mga kliyente may sa Bantay Pamilya, I'm sure mabaralik yan, tamafarile na rin mga cases. Marital infidelity. Mas facile na. Oo, mas na. So, ini po, kuya na ini mga tugang, so, mangyayari po kanino, same penalty. So, just in case po, 6 na taon ang pagkakakulong, 6 na taon ka mo pareho, regardless po kung babae ang mag-committer ng penalty or ang lalaki. So, magiging pong harmonized ang lay. Mayo na po katong, so ang pagpuprobarman, pareho naman. Pareho naman. So, kung ang... Saka pinapasil na. Pinapasil na, okay. Para sa mga... Kaya... Pareho ang penalty na, kumbaga. Kung kaya ang babae, kulong-tulos. Mas naman sa pag-concubinage, hanggang mayo kang talagang proof. Scandalous pati dapat. May qualifier na should be scandalous. Ang babae, pag inireklamo tulos, akulong. Igwa na baga kitang kaso kayo na nakulong-tulos si babae. Binisita may pangani ka ito sa kulungan. Tayo ito. Masarap pa pag ako niyan, counselor niya, ito na pag-uulay-ulayin ito naman lang. Tuloy ko na papasala sa Revised Penal Code, Article 247, kadto. Nagkaklase man kita sa College of Law. Igwa siya ng sarong lay na pagkalimbawa ako sarong ama, asin ang sakuyang aki, minor de edad. Garo minor de edad, under 18. Tapos pag nadakop ko ang sakuyang aki, na may kaibanan na iba, lalo na kung may itong mga tuwang inapod na may population, rated PG po kita ngunyan, pero po para maintindihan under the law po, under Article 247 sa lata po, kung ako ang agurang nadakop ko sa kung aki na minor de edad may kaibanan, and ang apod niya kay garo seducer, or lalaki na kaibanan niya, and may aktong ginigibo, and magadan ko sinda either si lalaki o si babae, or makulugang ko sinda, mayo ako ning legal, mayo akong penalty of imprisonment. Gistero lang ako. Ang pwede, garo papasuwayon lang ako. May kalakawan na ba? May araw na ba kita sa Kongreso na tiglalakaw na ba ini na babaw para paano? Lalo na kung sa babae. We're talking here about a daughter. Nagadan mo nga baga si aki imong babae dahil lang sa pagmati imong makasupog dahil nadakop mo yung na may kadurog ngayak kumbaga. Lalo na minor de edad. Nagadan mo siya. Killing is still killing. Dahil lang duman sa law, meron na bang kalakawan na arog kayo? Nasa iling very discriminatory din ini na dahil kung ang ahay ko pala lalaki, okay lang. Pero pag ang ahay ko babae, meron na bang arog ka ni po na
Ayan, dahil pa ako, aware. Ang sarong aware ko pa, itong sa parental authority. Pero itong sinasabi mong instance, dahil garumayo pa akong update dyan sa araw kayan. Pero itong parental authority, ang yaon baga kaya sa pag halimbawang masuruwayan ang mag-agom, ang salay kaya is 7 years old below, dapat yan sa ina. Pero kay Puhan may consent si lalaki manggiraray. Garo duman, garo pigkali naman ito. So, napasar po ito. Miski mayong si ama, pwedeng si Aki, yaon sa... So, alam mo ba nagka-problema, nakalagay po kayo naman dapat ang may sole authority to decide is the father. Si father. The father. Pero kung kanyang dapat makikaw na ng litigation. Kung kisay mananggad. Bako itong automatic, mayong automatic custody. Kumbaga. So, pag iyan po matong inaalata po yan, ini po mga pending bills, although third reading na sa Congress. So, pag nag-third reading na kaya mga tugang, expect that siguro mga 90% in the next few months, it will become a law, pag napirmahan. So, ini mga tugang, kaya duman po sa mga... May 2 wives. Bako lang kita si may 2 wives. Si may plano, magtaga-isip-isip. Ini po mga tugang medyo kuya na, medyo... Pag ini po na-aprobaran, kuya na, may pupurton po kita sa kangkungan. Iyo po baga. May padudumanan ka, kumbaga. Kung kunyan, kayo po ang probaran ang sa imong infidelity, now, medyo pareho na ang mga ang... Luce na kaya si Baga na hali na ito. Although, Ma'am Nene, sa South Korea, mayo ng adultery, mayo ng concubinage. Totally, pighali, sa South Korea. Pero, ang rasuninda, the state cannot anymore interfere sa laog kan family affairs. Igwas sindang araw kaya na ginibo sa South Korea. Pero sa Pilipinas kaya na ang kultura ng mga tugang dapat na ang kagustuhan pang binilog ang pamilya, ang proteksyon ng pamilya. Yung society kaya baga is the family. Kung medyo may kaluyahan, apektado gabos, di ba? Katanga ni baga, pag arke mo nahiling ka nag-iiriwal dyan, na mag-agon, di mo pwedeng pakiaraman. Pero ngunyan, pwede ka makiaram. As private person. Oo, private. Yan. Pero mga tugang, dakulong pa po ko taktampulang pag-urulayan, kaya lang po, inabutan na po kita kang panahon, baka po mga arin, Ma'am Nene, makapag-uli-uli po gayari kita. Dakulong na po mga concerns na pwedeng pag-urulayan, manang sa kababaihan. Mga arin po, digi sa programa na ngunyan mga tugang, baka po magbugtak naman kami ng sarunggaro legal segment, sa kababaihan. Women's Forum. For 5 minutes po, mga issue sa kababaihan para sa itong mga legal aspect. Ini po kaya sa mampanaga kan sa mga opisina mga tugang na nakapalaman man duman sa mga God plan, to ensure na protected, magkaigo ng equality sa kabos. Mga rin po dyan, probably po by May, we'll be launching a new segment dito sa programa. Manunod po sa women empowerment. And in particular, si mga legal issues involving women, So, yan po, mataong legal advices, may mga kasong ipipresentar, and si mga pwedeng gibuhon ka mga kabaihan. Alagad, para mientras mga tugang, inabutan na po kita kang panahon, sa tupong pagpa-Diyos mawalos, Ma'am Nene Di Asis, and Kagawad Merit Bolyosa, kan barangay. Salamat, Salamat, Allen. Opo. And, autuang pulugod, mag-iribanan po kita sa otro Sabado, sa programa kang Lambang Nagenyo sa Maugmang Lugar. Sa ngaran po ni Alcalde Jan Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kan sanggo niyang panglusot ng Naga, asin po ka mga empleyado sa City Hall kang syudad. Ili po ang sendong kakamping Allen Rayondanga. Diyos mabalos po, and see you next Saturday sa programang Ang Nagangunyan.